Hi everyone, this is your host. My name is Waray. It's been a long time that I do not record video because yun nga sa sitwasyon namin simula nung nawala si Senyora Asun para bang ang hirap mag-umpisa ulit at alam nyo ba guys, February 24 si Senyora Asun nawala. Ano na ngayon? August, March, April, May, June, July, August. Six months na to be exact na nawala ang aking alagang matanda at nandito pa rin kami sa bahay niya para sa kaalaman ng lahat ng sumusubaybay sa aking mga social media platform. Marami na rin akong kakilalang mga Pinoy na nag-alaga din ng mga matatanda na Spanish na right after mawala sa mundong ibabaw ang kanilang alaga, siguro ang pinaka long time na pwede sila magstay sa bahay ng kanilang inaalagaan ay 2 months. Yan ay according to my knowledge ha, pero sa akin 6 months na kami dito sa bahay na ito. Hindi pa kami pinapaalis. Libre kami ng kuryente, ng tubig, ng internet, and we can use all the appliances kung gusto namin. Napakabuti ng mga puso ng aking mga nagiging amo dahil itong mga anak ni Senyora Asun, siguro sinuklian nila yung pag-alaga ko sa mama nila kaya hindi kami agad-agad pinaalis. Kasi hindi rin madali mga palangga ang maghanap ng bahay na dilipatan. Dahil dito sa Getso, nagkakaubusan ng bahay. As in, 2 years, yung iba more than 2 years na nag-aantay na magkaroon ng available houses na pwedeng upahan, wala. Meron, pero yung mga zona na hindi mo gusto, malalayo sa work mo, or magta-travel ka pa ng by train or by bus, walang available dito sa zone kung saan mo gusto mag-rent. Yung mga walking distance to your work, wala. As in wala. Naintindihan ako ng aking mga amo ngayon, which is yung mga anak ni Senyora Asun, mga amo ko sila lahat. Naintindihan ako ngayon na hindi talaga ganun kadali maghanap ng bahay na malilipatan. Kaya, nandito pa rin kami. Kasi sabi ko nga, yung ibang mga Filipino na nag-alaga ng matanda, whether meron kang nakitang bahay o wala, basta pag sinabing 2 months ka lang dyan sa bahay at kailangan na evacuate mo yan, you have to do it. Pero dito sa akin, so far, uuwi pa kami ng Pinas, pero allowed pa kami bumalik dito sa bahay na ito. Ngayon, itong bahay na to, hindi ko lang kayo maikot kasi ano, baka bawal or mapanood ito ng mga anak ng Senyora Asun. Ayaw kong tawag dito, ayaw kong paglitan nila ako dahil itutur ko kayo dito sa bahay. Baka bawal o talagang bawal kasi kailangan natin ingatan yung privacy. So ngayon, ang ginagawa ngayon ng mga anak dahil sa daming gamit ng aking alagang matanda, mula sa pinggan, kutsara, kaldero, lahat, mga abubot sa bahay, hinahati-hati nila. Nag-color coding sila. Like for example, ipakita ko sa inyo ha. Naka-uniform pa ako kasi galing ako dun sa trabaho ko. For example, ito. Oh. Meron dito, ito. Ipakita ko sa inyo. Ito yellow. Ayan o. May yellow dito na kulay. Ay, hindi ko, ito. So, meron yan may-ari. Meron naman white. Ito naman red. Ayan. Hindi ko lang, paano kasi may madilim. Ito, red. So, may mga ginagamit silang sticker na nagko-color coding sila. Like for example, yung panganay na anak blue, yung pangalawang anak white, yung pangatlo green, may yellow. Kasi 8 nga yung anak ni Senyora Asun. Kaya para hati-hatiin nila yung gamit at hindi sila malito kung alin yung tumpok-tumpok na kanilang kukunin, dinidikitan nila ng sticker na may color. Like for example, I'm going to show you this one. Ito ay puti. So para ito sa pangalawang anak. So ito naman red. Hindi ko alam kung sino ang toka sa red. Tatanggalin lang nila itong sticker. Ayan o, kukuha lang sila ng isang sticker na red. Ito siya. Kukuha lang sila dito ng isang sticker. Kasi marami yan o. Tapos ididikit nila doon sa tumpok-tumpok. Like for example,
ito may nakatumpok dito na mga silver, ayan o, kita niyo? So, didikitan nila 'yan ng kulay ng sticker kung sino man ang may-ari nung nakatumpok na silver. So, gano'n sila naghati-hati. So, equal ano sila talaga, divided by. And, nalulungkot ako kasi habang nagtatanggal sila ng mga gamit dito sa bahay ni Senyor Asun, ako yung naiiyak kasi nai-imagine ko na, mawawala yung memory ni Senyor Asun dito sa bahay na 'to. Kasi nga unti-unti ng, ah, paano ba sabihin, unti-unti nilang kinakalbo yung bahay sa term. Pero of course that's normal kasi kailangan talaga nila hati-hatiin yung mga gamit bago ito ibenta na bahay. Pero ako yung nasaktan kasi nga para bang habang kinakalbo nila yung bahay, unti-unti ring nawawala yung memory ni Señora Asun dito dahil magiging empty na itong bahay. Ang matitira na lang dito mga pader, mga built-in cabinets, mga lamesa na hindi mo puwedeng tanggalin kasi super bigat. So, yun ang mangyayari. Now guys, I have to accept this. Unti-unting mawawala yung memory ni senyora at, kailangan talagang tanggapin dahil hindi ako anak. Isa lang akong nag-alaga, isa lang akong nagmahal sa alaga ko, pero kailangan kong mag-move on kasi hindi na babalik ang senyora. Hindi ko na siya makikita pang muli dahil wala na talaga siya. So, yan ang kailangan kong paghandaan bago kami lumisan dito sa tahanang ito kasi, ang kagandahan lang sa mga amo ko, which is yung mga anak ni Senyora Asun, hindi nila kami pinabayaan. Katulad ng sinabi ni Senyora Asun na, "Kapag mamatay ako, wag niyong pabayaan itong mag-asawa," which is ako yun at saka yung husband ko. Dahil mahal ko itong mag-asawang 'to. Ang ginawa yan ng mga anak, tinupad. Lilipat kami pero doon din sa anak ni Senyora Asun na pangilan ba? Pang second to the last. So, pang second to the last is pang-8 mula sa panganay kasi siya mang-anak, eh. So, dun kami titira, of course not permanent but, magiging okey din siguro dun ang aming buhay kasi kumbaga nandiyan lang kami sa community ng mga anak ni Senyora Asun. Sorry guys, inuubo ko kasi kumain kami ng asawa ko ng mani dito sa garden. Ramdam ko na hindi nila ako, itinakwil. Kaming mag-asawa talagang minahal kami kaya alagaan natin sila ng buong puso, ng buong, pagmamahal kasi ang balik sa'yo ay sobra-sobra, sobra-sobra. Mahirap yung pinagdaanan ko ng nabubuhay pa si Senyora Asun kasi sobra talagang, naging attach ako sa kanya. Hindi ko ininda na kahit bad smell yung kanyang, breast kasi siyempre breast cancer. Hindi ko yan ininda. Hindi ako nakaramdam na nandidiri ako o ano. Siguro sa una, nasuka ako pero hindi naapektuhan yung pagkain ko. Pero yung, unang gabi lang hindi yata ako nakatulog kasi hindi dahil sa iniisip ko na madumi siya or mabaho siya or bulok siya. Iniisip ko na hindi ako nakatulog dahil na-shock ako na gano'n kabilis ang pagkalat ng mga bulto-bulto ni senyora, yung mga cancer niya. Hanggang sa mas lalo kong siyang minahal at, ako lang ang bukod tanging pinagkatiwalaan na makita siyang nude kasi siyempre may mga nag-alaga pa sa kanya dito. I mean, may mga nakasama pa si Señor Aso na mas malaki pa o mas mahabang panahon sa kanya na nilbihan like yung si Marimar, 36 years. Si Pake, mas mas pa o mas marami pang taon. Pero ako lang yung bukod tanging short term na naging, server dito o naging kasama ng matanda na sa akin nagtiwala na nakikita ko yung katawan niya na nude kasi kailangan ko siya liguan, kailangan ko siya i-cure, kailangan ko siyang punasan, yung mga gano'n. Ako lang, kapag yung mga puti na sinasabi ko sa inyo na 36 years nag-work, ayaw niya. Ayaw niyang palapitin, ayaw niyang ipakita yung dede niya, ayaw. Sa'kin lang talaga. So, sobra akong, ah, blessed dahil dun sa pagsakripisyo ko ng kaunting panahon sa aking alaga ay
sobra-sobra ang ibinalik sa akin ng mga amo ko, which is yung mga anak. Hindi man ako binigyan ng napakalaking kantidad na amount ng pera, hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga is hindi nila ako binitawan, hindi nila ako pinakawalan, at lahat sila, kahit saan ko sila makita, talagang tinanaw nila ng malaking utang na loob yung pag-aalaga ko sa mama nila. Kaya advice ko sa mga OFW na nakaranas ng tulad ko na nag-alaga ng matanda, especially yung mga kababayan natin sa Israel, kasi kadamihan sa kanila doon ay talagang nag-aalaga ng mga matatanda, at ang iba pa nga nasawi dahil sa giyera na nangyari doon, 'no. Saludo ako sa inyo. Salamat sa dedikasyon niyo sa trabaho. Salamat sa inspirasyon na ibinigay niyo sa ating mga kababayan. Tulad ko na nakaranas din ng pag-alaga, napuno ako ng pagmamahal ng mga amo na hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin kung gaano nila ipinakita naman yung kapalit nung sakripisyo ko sa mama nila. So yun lamang po, mga kababayan, mga supporters, mga viewers sa aking channel. Thank you, at kung meron man akong o meron man kayong natutunan na kaunti dito sa kwento ko, ipinagpapasalamat ko yan dahil yun naman talaga ang kailangan. I-share natin ang ating mga experience para yung ibang kabayan natin na gusto rin subukin ang trabahong abroad ay hindi panghinaan ng loob. So maraming salamat. I'll see you on our next video. Bye!